Hello mga kaiklabu! Ito na nga yung ating video para sa ating sapin-sapin. At baka favorite mo rin yung sapin-sapin, i-ready mo lang yung mga kakailanganin na ingredients. Nandito yung glutinous rice flour, coconut milk, condensed milk, light brown sugar, vanilla, and food coloring. At ilalagay lang natin to sa ating mixing bowl yung sugar, glutinous rice flour, coconut milk, condensed milk. At maglalagay rin tayo dito ng vanilla extra. At ang next naman na gagawin natin ay hahalu-haluin lang natin to. Then kapag nahalo na natin to ay gagamit tayo dito ng strainer mesh. Tapos 2 beses ko nga pala ginamitan to ng strainer mesh. Para naman super smooth yung ating mixture dito. Then kapag okay na yung ating mixture dito ay hahatiin natin to sa 3. Kasi nga maglalagay tayo dito ng flavor. Ito yung isang flavor ay ube extra o ube flavor. At kapag nailagay na natin dito yung ating ube flavor, halu-haluin lang natin to. Tapos ang next naman na gagawin natin ay maglalagay naman tayo sa kabila ng yellow na food coloring. Pwede rin kayo maglagay dito ng langka na flavor. At tapos yung isang mixture nga pala plain lang. At bago tayo maglagay dito ng mixture, make sure na mag-brush muna tayo dito ng coconut oil. Mas maganda kung coconut oil yung gagamitin ninyo kasi mas bagay na bagay siya sa sapin-sapin natin. At ang una muna nating ilalagay na mixture yung ating ube flavor. Ito muna yung una nating ilalagay kasi kapag binaligtad natin mamaya yung sapin-sapin, nasa ibabaw yung ube. Mas gusto ko kasi yung ganong kulay. Dito nga sa paglagay natin ng mixture ay hindi natin masyadong dadamihan kasi mas gusto natin na medyo manipis lang yung sapin-sapin. At kapag nag-i-steam na nga kayo nito, dapat takpan nyo rin ng foil para hindi siya matuluan ng water. At dahil medyo manipis lang yung paglagay natin dito ng mixture, ay mabilis talaga itong maluto. I think in-steam ko nga lang to ng mga 8 minutes. At ang next naman na ilalagay natin yung ating kulay yellow na mixture. Bali yung yellow yung nasa gitna ng ating sapin-sapin. Tapos i-steam ulit natin to ng another 8 minutes. Depende pa rin sa inyo yan kapag medyo malaki o makapal yung sapin-sapin ninyo, syempre mag-a-adjust kayo ng oras. Or kaya pwede kayong gumamit dito ng toothpick para ma-check ninyo kung luto na ang inyong sapin-sapin. So naglagay na rin ako dito ng white color. Tapos ito na yung panghuling color natin. Tapos kapag kaluto na yung ating sapin-sapin, makikita nyo naman siya, hindi na siya didikit. So, tinitest ko talaga yan. So, dry na dry yung ating sapin-sapin dyan. Walang halong tubig talaga. So, mas maganda talaga natakpan nyo siya ng foil. Kaya kung bakit ko talaga binabrush to ng coconut oil, para kapag tatanggalin na natin yung ating sapin-sapin, mapapansin mo, hindi talaga siya didikit dun sa ating baking pan. At mas mabilis mo rin siya matatanggal kapag may coconut oil nilalagay dyan sa ating baking pan. Guys, pwede rin naman kayo gumamit ng medyo malaki yung ating baking pan. Kasi sinadya ko lang talaga na ganito yung size na ginamit ko. Basta kung meron kayong anong available na baking pan dyan, pwede rin naman. Basta kasyang-kasya lang sa steamer ninyo. So nakaluto na rin pala ako dito ng latik. Ito yung ating latik at ilalagay natin to sa gitna ng ating sapin-sapin. At ito na yung ating sapin-sapin. Salamat po sa panonood. Sa uulitin. Yum yum.